Naku po mga kababayan, Senator Kiko Pangilinan biglang namutla ng lapitan ni Senator Robin. Naku po, yan ang ating alamin mga kababayan. No? Pero eto muna, pakinggan muna natin itong pagsumbong ni Idol Robin kay Senator Ligarda mga kababayan ukol sa ginawa nitong pagsigaw ni Kiko Pangilinan sa kanya. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Senator Robin Padilla. Madam President. Opo. Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung Tingnan natin yung muka mga kababayan ni Kiko Pangilinan pagkatapos magsalita itong si Senator Lauren Legarda mga kababayan. malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Kita nyo yun mga kababayan? Oh, balik natin ng konti. You know? Di pa yan nilapitan ni Binoy mga kababayan ha? Hindi pa. Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Uy. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me Pangilinan? Iba raw mga kababayan. Sa akin po yung floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Po, mga kababayan. Pero eto na mga kababayan, panoorin na natin po mga kababayan no, itong pagsugod ni Senator Robin Padilla dito kay Kiko P mga kababayan. Eto. Oh, Jinggoy, patapik-tapik mga kababayan ha. Op. Huwag mo akong hawakan. Kiko P. Di ba mga kababayan ha? Biglang yung pananalita dito ni Senator Kiko mga kababayan ay biglang lo lumanay mga kababayan, di po ba? O biglang hindi. Hindi raw niya sinigawan si Binoy mga kababayan. Di ba? Pero kitang-kita naman natin mga kababayan. Mamaya panoorin natin ulit yun mga kababayan. Hindi kita tinakot. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naniligaw. Huwag na. Ikaw nga naniligaw. Ako nanakot. Tingnan nyo mga kababayan, yung pagmumuka dito ni Senator Kiko, di ba? Tila ba'y namutla ang mga kababayan. Di ba? Di ba mamihira mga kababayan? Si Idol pa yung sinabihang nanakot raw. Humihingi ako ng paumanhin sa may bagay sa iyo. Sigaw at tumasang boses. Okay ba yun? Hindi nga. Walang personalan, di umano, Senator Robin. Ikaw naman, di ba? Di ba? Ikaw di ba boyfriend mo noon yung asawa kong si Ate Shawi? Di po ba mga kababayan? Tingnan nyo yung pagmumuka dito ni Senator Kiko mga kababayan, no? Talagang kahit kami magkakasundo. Pag hindi nyo rin ito
Wala akong sinigawan dito kahit sino mo. Ulinaw ko yung sinabi ko. Lahat, magalang ang sa inyo lahat. Ako po mga kababayan, itong si Senator Kiko, di pa rin umamin pala. Hindi nga raw niya sinigawan itong si Binoy mga kababayan. Ako po. Ako po. Pero sorry, pero kailangan mag-apologize sa atin. Kasi Yun, tama. Tama. Grabe. Grabe na yung tensyon dito sa Senado mga kababayan ha. Matapos kahapon yung NBI, tapos ito naman ngayon mga kababayan. Muntik ng pagbigyan itong si Senator Kiko mga kababayan dahil sa kanyang ginawang kabastusa. Diba, ikaw ba naman mga kababayan diba? Bigla kang sisigawan, diba? Yung pride mo talaga dyan is ano mga kababayan, diba? Maaano? Pambihira kang Kiko matching Senator Kiko ha? Pambihira. Kaya trending ngayon sa online mga kababayan itong si Senator Kiko at si Idol Robin na tila ba'y pinag-agawan si Ate Shawi kabayan. Pambihira. Alam naman natin mga kababayan, di ba? Si Idol Robin ay paniguradong kulang pa yan sa tulog, kabayan. Di ba? Sa kakabantay kay Senator Bato kagabi. Tapos yung si Kiko mag-aasta pa kasing mag-aasta pang Kiko matching mag-aasta pang tapang-tapangan mga kababayan. Di ba? Pambihira yan tuloy. Tubig muna. Nandiyan na si Manang Amy mga kababayan at Senator Marcoleta. Mga kababayan, tila may kasi, nabigla itong si Senator Robin kabayan. Di ba? Di niya in-expect na ganun kasi yung reaction doon ni Kiko kabayan, di ba? Pambihira talaga itong si Senator Kiko. Ba't kasi... Ito, nagtawanan na lang sila mga kababayan, Baka sinabi ni Senator Marcoleta nga, huwag mo na kasing patulan yung isang Kiko matching dyan. Joke lang yun, kabayan, ha? Relax ka lang, per. Itutuloy mo pa yung reklamo sa O syempre, ethics natin. sa ethics. Hindi ko matatanggap yung natural ng sigawan. Natin. Sila, kung gusto nila, magsigawan sila. Pero Kabayan. No? hindi ako kasama doon. Thank you, sir. Apologize. Nanonood ang asawa ko, anak ko, mga sister ko. Sa akin talaga, hindi ako sanay ng sinisigawan. Sinasabi nila na natural yan daw dito. Sa akin hindi. Ngayon, kung saan makakarating yung reklamo ko, bahala na magdesisyon kung sino yung magiging chairman ng committee. Correct. Ethics yan. Kailan niyo sir balak dalhin? Kailan sir yung balak i-file yung complaint niyo? Ngayon na. Sabi ko na No, yun. na. Sir, nag-extend siya sir ng ng kamay kanina. Nag-extend siya ng kamay. Nakikipalayan siya yung... Shake hands. Mag-apologize ka muna bago. Mag-apologize ka muna doon sa Close room. kailangan
sa plenary mo gawin. Kaso nung Sa nag-extension, plenary niya ako sinigawan eh. Kung Pero sa- sinigawan niya ako dyan, okay lang yun, nagkamay kami. Pero doon na ako sinigawan eh. pero sir, nung nag-extension siya Kabayan, ng no? kamay, nag-apologize siya. Gusto ko nga doon siya mag... Kailangan marinig ng asawa ko, ng anak ko, ng mga sister ko na nag-apologize sa dyan sa pulpito. Correct, kabayan, no? Correct. Sa ethics. Wala na eh. Okay, hindi naman issue yan. Hindi ba yan issue? Ay sir, tatawid niya sir sa ethics, the issue sir. Hindi sa akin issue, pero sa inyo issue yan. Siguro hindi naman. Di issue kay Senator Robin, mga kababayan, no? Pero sa online, mga kababayan, tila may ginawang issue na. Kasi ba naman kabayan, itong si Senator Robin, at tila ba, di ba, ex to ni Ate Shawi? At si Ate Shawi, mga kababayan, ay kasalukuyang asawa ni Senator Kiko, kabayan. Di po ba? Pambihira, mga kababayan, no? Akala natin na mag-aanuhan na, magsasapakan na, mga kababayan. Di pala, magsusorry pala si Senator Kiko pagkaharap, mga kababayan, no? Di ba? Ito yun, no? Di ba? Sino namang hindi mamutla dyan, mga kababayan, di ba? Ang tapang-tapang nung una, pasigaw-sigaw, tapos yung paglapit, mga kababayan, ay nagmamadaling magsusorry. Diba? Pamihira, mga kababayan, no? At eto, mga kababayan, pakinggan natin ulit yung kanilang bangayan, mga kababayan, no? Sa pangyayaring nahahantong sa ganito, mga kababayan. Eto. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is a committee this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter President. of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal is record, noted. Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May we ask proceed, Senator Pangilinan. Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, He's you're been now waiting for recognized. quite a while. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan nyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero
tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Yun ang Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talaga nga habulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Eh. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng gano'n? Opo. Sir President? Nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanungin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito yung warrant to. Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest?
pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yan namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para iserve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang in-issue, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa.